Hello, 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 Gemini Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo at hindi beten na September 15 hanggang 21 reading. So Gemini, kunin nyo lang po yung makaresonate kayo ha and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon para po sa ibang Gemini yun, kaya relax ka lang po kayo. Okay po? Use your intuition para makuha nyo po yung akmang messages na kaloob sa inyo ng yung spirit guide sa ating reading for today. So Gemini, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, ako malaking bagay po yun para sa akin every time na meron po tayong free reading for Gemini po dito sa ating channel. So from the bottom of my heart, thank you Gemini for not skipping the ads. So Gemini, ano naghintay sa inyo ngayong buong September 15 to 21? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have, wow, the Emperor card. Beautiful. In the area of what you want, you have the Page of Wands. Lovely. In the area of what you need, you have the Three of Cups. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Magician card. Wow, wow, wow. Manifestation coming true. You have the power to create and to build and to make things into your reality. Napaka-powerful mo this week. Kung meron kang mga projects gustong gawin, gustong buuin, malakas ang enerhiya mo at malakas ang power mo to really make it happen. No, napakaganda. Mamaya pag-usapan natin yan. In the area of your near future, you have the High Priestess. Wow, beautiful. In the area of your divine messages, you have, in the area of your challenge rather, you have the Eight of Cups. May eclipse ka ngayon. Papasok tayo sa eclipse on September 21. Mamaya pag-usapan natin to in full detail. In the area of your fortune, you have the Devil card. Beautiful. Huwag katakutan. Hindi yan masama. Nasa area siya ng fortune. Kaya makakapaghinga ka ng maluwag this time. Okay? In the area of your divine messages, you have the Queen of Cups. Lovely, lovely. At ang outcome mo for the week, eto yan Gemini. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end of our reading. But first, ano mo na lingering energy in your background? Wow, you have the Nine of Cups. Alam mo na Gemini, kung lagi po kayo nanonood sa akin, kapag lumabas si Nine of Cups, eto na yung pagkakataon para ikaw ay mag-wish. So ngayon, close your eyes, concentrate, and think of this wish na gusto mong matupad this time because your energy and frequency are being heard by your spirit guide and angel guide this time. So, para mabilis siya mapataas sa langit, idasal mo na ngayon. Kung medyo mahaba-haba yan, pwede mo i-pause ang video, balik ka sa akin after your prayer, okay? So, Nine of Cups is in your background. You have the power to manifest and to get what you desired. Ang kailangan mo lang daw ngayon, Gemini, is to sit down, relax, enjoy what you have, do what you can. Kung ano yung kaya mo, kung ano yung magagawa mo, gawin mo. Walang overthinking, walang overanalyzing, walang duda, walang takot, walang alinlangan, walang pangamba. Kung ano yung para sa'yo, sa'yo. Yun yung nakita ko dito eh. What's yours is yours. Just do your best. Huwag mong puwersahin, huwag mong kontrolin. Pag naipasa mo na, hayaan mo na, bitawan mo na. And let God do the magic para sa'yo, di ba? Nakita ko rin dito na if you have faith within yourself, if you have faith within what you're doing, alam mo, mararamdaman mo kung para sa'yo yan. Some of you, pinapaalalahanan kayo ng yung spirit guides na magkaroon kayo ng alignment with the things that you want. Ano ibig sabihin nun? Halimbawa, balak mo maging teacher o balak mo maging singer na lang, balak mo maging singer. Anong ginagawa mo to get to that part? No? Parang kailangan ipakita mo rin kay universe, kay God, sa ating higher being, na ikaw ay handa sa pagdating ng blessing na hinihiling mo. Kung gusto mo maging singer, nag-audition ka ba? Kumakanta ka ba? Nag-upload ka ba sa social media ng mga songs mo para ma-discover ka halimbawa? What are your fair share of effort sa pagtupad ng mga pangarap na ito? Hindi pwedeng, ay pangarap ko po ganito, pangarap ko po ganyan, pangarap ko makakuha ko ng ganito, maging ganito ako. So ano ginagawa mo in the pursuit of that? Kailangan talaga alignment, pagtapat doon sa blessing. Para pag dumating siya, alam ni God, alam ni universe, alam ni higher power, kung ano man po pinapaniwalaan ninyo, na kaya mong alagaan yung blessing na hiniling mo. Alam mo yung dalawang klase ng prayer. Yung una, pray so that your manifestation will come true. And then, second prayer, pray to God that you will have the wisdom to keep the blessings that you received. Dalawang klaseng prayer ang dapat nating pinagdarasal. Na sana po, God, kapag binigay mo sa akin yung hinihiling ko, maalagaan ko siya, mapatagal ko siya, magamit ko siya for a very long time at hindi ko masayang. No? Yun ang mga paalala sa'yo this time. So ngayon, cultivate the time to also parang sit back, relax, enjoy your life. Parang nakita ko yan. Just enjoy what you have. And kung meron ka mga hinahangad pa, continue cultivating that and doing that. Pero at the same time, ini-enjoy mo meron ka. Parang mga ganyan ang mensahe sa'yo this week. Okay? At the center, you have number 4. Kung ito po'y birthday ninyo, anniversary, o special number, or halimbawa, nasa
sa number ng iyong address. This is a confirmation that this message is for you. Okay? Emperor card's all about you having power, discipline, and also wisdom to fight for the things na gusto mong makuha. Marami kang mga pangarap, contentment, satisfaction, fulfillment sa puso mo. Sabi mo, hindi na ako masaya sa ibang bagay, hindi na ako masaya dito, gusto kong tumbukin na, gusto ko nang kunin, gusto ko nang hanapin, gusto ko nang makamit yung mga bagay para sa akin. At parang wala ka nang sinasayang ng oras. Parang sabi mo, tama na yung paghihintay, tama na yung pagkatyaga, tama na yung pagpapanatili para sa isang bagay na feeling ko kapos o feeling ko I'm just scratching the surface at hindi ko pa nakukuha yung full potential niya. Ito na yung moment mo, Gemini, to really be bold, be bigger, be assertive, be palaban para sa mga bagay na gusto mo. Parang hindi siya ipagkakaloob sa'yo kung hindi mo talaga siya pupuntahan. Parang ganun. Parang you don't want to wait na lang palagi. Some of the great people who were successful in life are those talagang palaban at talagang bold, go-getter. Talaga sila yung mga tao na talagang susugod sa mga bagay na gusto nila. With calculated risk ito ha, hindi pwedeng susugod ka na lang na walang bala because karamihan sa atin, ganyan, lumalaban sa isang pangarap, sa isang goal na walang kabala-balang dala-dala. Na para bagang nananalig na lang na ay, makakapa sa akin yan. Yung overconfidence and ego, minsan nakakadurog din yan, nakakasira din ng diskarte. So make sure na ikaw yung uri ng tao na disiplinado, no? Everyday you continue showing up. Kung ano yung gusto mo maganap, kung ano yung gusto mo makamit, araw-araw, kada araw, pumapasok ka, pumupunta ka, ginagawa mo, kahit na parang there are moments na hindi mo kaya. Pero if you could just practice the routine, magiging madali yan sa'yo moving forward. Some of you nakita ko na dapat meron kang wisdom o talino in a sense na yung mga dati mong na-experience o pinagdusahan ay magiging valuable lesson sa'yo para may apply mo dito at yun na magtuturo sa'yo ng tamang diskarte o sistema. For some, nakita ko na sabi dito, kailangan matuto ka daw tumanggap ng kritisismo. Oo, parang kasi sa mga bagay na pinapursut mo, may mga tao sa paligid mo nagpapayo na, "Oy, Gemini, ganito gawin mo, Gemini, mali yan, ganito dapat." Pero ikaw parang sarado ang tenga. So ngayon, huwag maging matigas ang ulo, Gemini ha. Huwag maging stubborn, huwag maging sarado ang isip, huwag maging parang diktador ang iyong pananaw sa isang bagay. Pag gusto mo, gusto mo. Sometimes you also need to be adaptable, to be flexible. Kung ano yung hinihingi ng pagkakataon, dapat matuto kang mamaloktot, matuto kang mag-give in, matuto kang makipag-compromise para makuha mo pa rin yung gusto mo. Sometimes you need to be diplomatic, matuto ding makaintindi, matuto ding makisimpatsya, at matuto ding makaunawa sa iba. Nakikita ko dyan na makukuha mo yung gusto mo. Just be ready. Okay? Be ready because the wish is here. Okay? The Emperor card is being clarified by the Two of Cups. Wow. Two of Cups is all about contracts, agreement, negotiation. Kung meron man po kayong mga client base na parang kinukumbinsi mo yung isang tao na bumili sa'yo o umoo sa'yo, this is the right time for you to really put your effort sa mga bagay na yan. Especially po sa yung career and reputation, talaga namang yung pangalan mo parang kikilalanin, meron kang magandang pangalan, parang yung integridad sa trabaho, sa ginagalawa mo mundo ay talagang malaki at matatag. Marami kang mga taong umaasa sa'yo o marami mga tao ang bilib sa'yo o mataas ang pagkilala para sa'yo. Especially po ngayong linggong ito, ayon sa iyo planetary alignment, talagang yung inyong career and reputation will have a significant boost o surge this period. Kaya napakaganda po para sa inyo. So congratulations po. Okay? Nakita ko talaga kontrata. Kung meron ka mga pag-uusap, naku, kailangan to talaga harapin na, upuan na, actionan na, no? Because Emperor card is a card of action. Kung meron mga ugnayan or hindi pa kakaunawaan, mga ganyan, dapat daw na inuupuan yan, marunong kang umintindi at ganoon din siya. Learn to be humble enough to listen and see kung ano magagawa niyo para ma-fix yan. Okay? In the area of what you want, you have the Page of Wands. Page of Wands is a card of good news. Pero kasi sigurong hinihintay ng magandang balita, either text, call, chat, or confirmation, or development, or resulta from something. And may pumasok sa inyo na bagong blessing. Sabi mo, kailangan ko to this time. I want this new job. I want this new sideline. Kailangan ko ng pagkakaperahan ngayon kasi talagang kailangan for the bills, para sa mga anak, marami kang gastusin. And talaga nag-a-align yung wishes mo sa paparating. Parang yes, nagdasal ka, yes, may hiniling ka, yes, may papasok. You're actually manifesting this time. No, tingnan mo, Magician card paakyat with the Page of Wands, manifesting what you want.
So, yan papasok siya, darating siya. Kaya ang sabi ko sa inyo kanina, ano yung dapat mong gawin para tapatan yan? Okay, Gemini, hindi pwedeng pag dumating yung blessing, ay, ayoko niyan. Ay, hindi ako magaling dyan, sa iba nyo lang po ibigay. I'm sorry po, marami akong ginagawa, ayoko niyan. Ay, ang dami-dami nga asikasuhin, dami-dami papeles na kailangan, wag na lang, ayoko na, urong na ako. So, hindi dapat ganun ang alignment when it comes to the blessing na darating. Dapat daw, handa kang yakapin siya, be curious, be adventurous this time. Hanapin mo yung mga bagay na bago na magbibigay sa'yo ng bagong outcome. Kasi nakita ko, ito mga past week, past days, parang meron ka mga bagay na inaasikaso, pero sabi mo, parang paulit-ulit lang yung outcome at walang gumagana. Ano? Kaya ngayon, sabi ng spirit guides mo, learn to really be adventurous, be spontaneous. Hindi lahat ng bagay makukuha mo ng mabilisan, ayaw mo minsan mag-asikaso, ayaw mo madumihan, ayaw mo mapagod. Sometimes you need to really move and search for new things, okay? Maganda naman 'tong papasok eh. Feeling ko kadikit talaga siya nung hiniling mo, no? Page of Wands being clarified by the Three of Wands. Yes, yes. You've been waiting for so long. Page of Wands bumalik sa Three of Wands. Talaga namang tagal mo nagtiyaga para kunin 'to. Pero marami sa atin sa paghihintay, parang sinasabi ni God na sa kanang spirit guides mo, baka pag dumating katakutan mo, baka umatras ka. Marami sa atin humihiling ng mga bagay na malalaki, mahiwaga, pangarap na pangarap natin. Pero pag nandiyan na, parang takot tayo. So ngayon, maging matapang ka, Gemini, na pag dumating na yung blessing, yakapin ha, wag urungan. In the area of what you need to celebrate your life. Okay? Quality time with your family, with your friends. You need to rest. Especially po after this solar eclipse on September 21 to 22. Meron po tayo solar eclipse on Virgo sa mga petsa na yan. And sinasabi dito, ito na yung chapter mo, start a new chapter in home, in your property, in your family member. Kaya pala mag-celebrate kayo. Either someone in your family is getting married, o makakabayad na ng utang, o makakabili ng ganito, makakatapos na yung problema sa isang family member. Nakita ko rito na parang yes, this is the right time for you to celebrate with that. Quality time with your family, with your loved ones. And also, sabi rin dito, kailangan mo ng pahinga, no? Cultivate time for self-care, avoid putting pressure for yourself. Kung kailangan mo i-enjoy lang yung mga bagay-bagay, i-enjoy mo lang. Huwag mong bigyan pressure ang sarili mo. Kayang-kaya mo yan. And also, prioritize your rest, nutrition, and also relaxation. Yun ang mga kailangan mong yung linggong ito. Masyado kang busy with what you've been waiting for sa bagong opportunity na darating sa pagtupad ng mga pangarap mo. At pagkayod at paglaban mo, pagiging bold and brave mo pagdating sa mga negotiation at pag-uusap. Ngayon talaga sometimes you need to rest and celebrate yung life mo moving forward. Okay? Nakita ko rito na you need to work smart, not harder. Parang ganyan. Parang sometimes you need to be smarter than before para magkaroon ka pa rin ng time to really enjoy your life. Okay? The Three of Cups being clarified by the Ace of Wands. Yes. Ngayon, Ace of Wands, new beginning. Talaga namang, meron kang new beginning na aasahan this time. New idea. Meron po sa inyo parang, ay, may plano na ako. Ay, may gagawin na ako. Kaya sobrang saya ninyo. Kasi parang you are now feeling the frequency of, I don't know why, parang ramdam mo eh. Alam mo, Gemini, na something new is coming. Something new is gonna excite you, give you parang energizing moment na parang, yes, may darating sa atin. Kaya mag-celebrate talaga kayo. Yung ina-anticipate mo ng pagtaas ng sweldo, o pagpasok ng pera, o pagiging successful ng inaasikaso yung papeles, yung call, text, or chat na ina-anticipate mo, alam ko ramdam na ramdam mo na. Kaya somehow, may alignment dito. Yung pagpasok, kailangan mo doon i-celebrate and wait for it and do your positive action towards it. Kasi nakita ko talaga, it will lead you to a brand new beginning eh. Bagong buhay, bagong cycle ng life mo eh. Kaya ngayon sabi ng spirit guides mo, you also need to keep that spark alive sa puso mo. Dapat, may kumpiyansa ka eh. At yung kumpiyansang yan, hindi yan kinakatakutan. Dapat yan sineselebrate sa mo. Ay, may idea ko baka pwede to. Kapag gano'n, lagi ka excited for something, it will give you an adventurous life at talagang ma-appreciate mo yung bawat na-experience mo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Magician card. Si Magician card, hindi lang siya card of manifestation. Na kung ano yung hiniling mo sa lupa, matutupad. Especially dalawang card, napakaswerte mo, Gemini. Nandito, you have the Magician card and you have the wish fulfillment card, the Nine of Cups. Talagang masaya ka sa mga bagay na ginagawa mo. And then, you're on the path. Nandun ka na sa ruta. Nasa tamang direksyon ka na patungo sa katuparan nung nilalakad mo. Kaya ngayon parang nakita ko, don't stop. Tapusin mo at putulin mo yung mga bagay na kumakadena sa'yo. Parang ganyan. Narinig ko rin dito na parang you have the ability to create.
Okay, hindi lang puro manifest, manifest. Alam kong kaya mo. The tools are presented on the table. Nakita mo yan? Lahat ng pentacle, cup, sword, and wand na sa lamesa niya. Ibig sabihin, kaya mo matupad yung hinihiling mo. Magawa yung iniisip mo palang na plano. You are bold, you are a creator. So, bold creator ka ngayon at lahat ng negotiation or pag-uusap or agreement ay magiging successful in your part. This is divinely orchestrated para sa'yo. Swak na swak, this is meant to happen. Nakita ko yan, this is meant to happen. This is something na talagang magaganap para sa'yo. So ngayon, kung ano yung minamanifest, ano ba yung mga bagay na in-actionan mo para matupad yan? No? Pangarap ko makabili ng kotse. Nag-iipon ka ba? Paano mo mabibili yan? So make sure na may concrete kang ginagawa din kasi kailangan mo nga tapatan yung manifestation mo. Kailangan mo tapatan yung alignment mo na dapat pinapakita mo rin kay universe na handa kang gumawa ng mga effort to gain that wish. With the Magician card, ito ipaalala rin sa iyo na this is the right time for you to move. This is the right time for you to take action on something that you wish for. Kaya nga talaga may boldness and assertiveness and bravery ka dito sa card at the center mo. Tatapang ka this week to gain more traction para gawin na yung mga gusto mong simulan. At huwag ka mag-alala, you are powerful this time. You are the magician. You can make all things possible. Okay? So congrats po sa inyo. Kung ano man yung nilalakad mo, inaasikaso mo, naku, magiging smooth sailing yan at mapapasayo yan. Magician cards being clarified by the Four of Cups. Yes, kung ano daw yung mga bagay na hinahanap mo because Four of Cups all about you. Parang bored ka na, disappointed ka na sa mga bagay na meron ka, trabaho ka ng trabaho, sabi mo, bakit yan lang? Bakit ganyan lang? Bakit yan lang nakuha ko? Bakit hindi ko makuha yung gustong gusto ko? Sobrang lungkot mo na. Pero boom! Sabi ng spirits mo, ay, kaya mo, galingan mo, kaya mo yan, makukuha mo yan. So, you have the power to do this. This is meant to happen for you. So, congrats po. Okay? In the area of your near future, you have the High Priestess. In the near future, marami ka pa rin mga questions. Parang bakit ganito, bakit ganyan, anong dapat kong gawin? Sometimes you only need to listen to your heart. Okay? Your intuition will be very, very powerful in the near future. Nakita ko na balang araw, masasabi mo rin, kaya pala ako iniwan na ganito. Kaya pala nawala sa akin yun. Kaya pala kahit anong gawin kong katok sa pintong to, hindi ako pinagbusan. Kasi ito pala yung karerang para sa akin. Ito pala yung blessing na bigay sa akin ni God. So parang paalala sa iyo to, Gemini, ng yung spirit guides to believe. Believe in the divine power, believe in your spirit guides, and believe in your prayer na dadaling ka sa tamang ruta. Kung ngayon siguro, Gemini, nanonood ka and you're thinking, ay naku, lahat naman ng dinasal ko hindi natutupad. Lahat naman ng ginawa ko walang pinapatunguhan. Lahat ng direksyong pinilit ko hindi nangyayari para sa akin. Ibig sabihin, hindi pa yun yung right moment mo. And you need to believe in a divine timing. Okay? Baka sabi ni God, hindi yan para sa'yo anak, dito tayo. Lipat tayo dito. Alam ko masakit, alam ko pagod ka na, pero hindi ka magiging masaya dyan. Ibang ruta para sa'yo. So you need to cultivate the time to really believe in the higher power more than your own understanding. Yun ang ibig sabihin na High Priestess. Marami pang mga bagay na nakatago sa'yo, nakalihim sa'yo. Siguro ngayon hindi mo naiintindihan. Parang sobrang nakakalito, na parang nakakawala ng pag-asa. Maraming ganyan sa atin. Pero in the near future, the answers will be given to you and all will make sense. Okay? Sa ngayon, daanan mo ito, ilaban mo yung dapat ilaban, manifest whatever you want to manifest, and continue waiting for something to arrive hanggang sa ma-align mo yung sarili mo sa binibigay sa iyo ni God at magkaroon ka ng celebratory feeling every day. Celebrate your life. Kahit na parang feeling mo, God, ano ba gagawin ko? God, ano bang pupuntahan ko? Nakakatakot, di ko alam. Pero if you just appreciate and be grateful and be thankful for what you have, makikita mo na, ay, maganda pala ang buhay. Ay, magaan naman pala ang buhay. Bakit ko problema yung mga bagay na hindi ko naman pala dapat problemahin? Kung kakampi ko ang Lord, bakit ako matatakot? Kung kakampi ko si God, bakit ako mag-worry? At yung kalinawan na yun sa isip mo, yung brightness na yun sa isip mo, magbibigay sa iyo ng kagaanan ng puso, pagaan ng kaluluwa, na parang, I don't have to worry. I will just celebrate what I have. Kung ano yung dumating, dapat yan, isa-celebrate ko kasi bigayan sa akin ng Diyos. So, pag lumilinaw ang isip mo, nawawala lahat ng takot at duda. At mas kinakapitan mo yung intuition mo. Kaya napakaganda for you. The High Priestess is being clarified by the Seven of Wands. Yes, panatag na panatag ka.
Dahil alam mo alam mo sa puso mo, si God ang bahala. Ay, niredirect ako ni God, siya ang aking driver sa aking buhay. Bakit ako matatakot sa mga bagay na hindi ko naiintindihan? Bakit ako magigive in sa pangpopoke o pagtutusok sa akin ng ibang tao na gawin ko to, gawin ko yan, dapat ganito ginagawa ko, dapat ganito ang pananaw ko, dapat ganito sinasabi ko. You do you. Kung ano yung alam mong para sa iyo, kung ano yung alam mong makakabuti para sa iyo, sundin mo yun. And you don't need to defend yourself. You don't need to explain yourself to other people na wala namang ibang ginawa kundi punahin ka, sitahin ka, pakialaman ka. Kaya talaga ito yun Nakita ko talaga dito, listen to criticism, pero dapat alam mo kung ano yung valid criticism na dapat mo lang pakinggan. Some people out there, wala na talagang magawa sa buhay nila. Kaya dapat ngayon sinasala mo daw yung mga kritisismo, yung mga puna na makakatulong sa'yo at ano yung hindi. Pero ngayon, believe in yourself and don't let other people poke your bubble. Okay? Kung ano yung magpapaligaya sa'yo, kung ano yung mga bagay na gusto mo, listen to your intuition. Kung yan talaga ang sa tingin mo'y tama, then go push. Other people should never parang infuriate you or make you feel less of a person. Okay? In the area for challenge, unang-una, you have step out of your comfort zone. Yes, sabi ko nga sa inyo, time to move, time to be brave ngayon para sa mga bagay na gusto mo makamit. The right people will help you, the right people will understand you, and the right people will support you. Ngayon, kung ano yung wish mo na yan, naku, paparating na yan. Kailangan talaga tapatan mo yung galing mo dyan. Handa ka ba sa paparating na blessing? Handa ka bang gawin ang lahat para mapangalagaan yan for a very long time? Those are the questions na dapat mong sagutin this time. Okay? Another message, you have a new romantic cycle begins. Para po sa mga Gemini dyan na naghahanap ng pag-ibig, ito ay konfirmasyon na yes, may darating daw sa inyo ngayong linggong ito or at the end of the month ng mga bagong potential lover. Hindi ko sinasabi na umibig ka basta-basta o magkaroon ka kaagad ng mga pag-ibig agad-agad pag may dumating. Sinasabi lang dito na may potential. Pero nasa sayo pa rin, nasa kami mo pa rin kung papapasokin mo siya sa buhay mo o kontento ka na sa mga bagay na meron ka. But most definitely, this is the right time for you to be bold, to be brave, and to try something new. Especially here at the center, parang kino-confirm talaga ni Emperor card, meron mga romantic connections kang parang lalaksan mo ang loob mo na, why not try ko pala yun? Why not subukan ko? Parang mga ganyan. So baka go out ka with dates, with random na parang socializing, especially po ngayong linggong ito, according to your astrology and planetary alignment, this is a good time to socialize. Okay? Kung may kapag meet and greet ka with other people, mingle with friends, or go on with vacation, or reunion, or samahan, go push. Mas marami ka nakikilala, mas lumalawak ang mundo mo, at mas lumalawak ang iyong choices when it comes to love. Okay? So, congrats po sa inyo. In the area of your in your challenge, you have the 8 of Cups. Kitang-kita po sa card na to ang eclipse. Because on September 21 to 22, meron po tayong eclipse. Okay? So, solar eclipse yan in the sign of Virgo. Pinapaalalahanan ka ng eclipse na to bring positive changes, positive news, and opportunity to renovate or declutter your house. So, meron ka mga bagay na dapat nang iwanan, literal, ng mga tao, sitwasyon, lugar o tao, at pwede rin tong simbolismo na iwanan mo na yung mga mali mong habits o mga mali mong sistema sa bahay. Halimbawa, dapat ganito nililinis yung ganyan o dapat pabayaan na yung ganito. Sometimes there's a need for revamp, pag-revamp do sa mga mali mong ginagawa before. So, iiwanan mo na yun. Pwede rin iiwanan mo na yung mga maling paniniwala mo, no? Parang yan ang mga dapat mong gawin this time. Also, on solar eclipse, sinasabi rin dito na ito na yung start mo ng new chapter talaga sa home, sa property, or family member. Medyo some of you para mag-move forward to something. Parang you're about to let go or bibitawan na yung mga bagay na mapanakit at handa na kayo para pareho mag-move on at iwanan na at maging masaya na lamang. Especially here, Gemini, 8 of Cups, anong kasunod? 9 of Cups. So, from leaving something behind, patungo ka sa katuparan ng pangarap mo. Pero dahil nasa era siya ng challenge, ibig sabihin, some of you, parang hindi pa handang iwanan o bitawan ng isang bagay. Parang meron pang tug and pull, parang push and pull ka pa, parang urong-sulong ka pa sa isang bagay na iiwanan ko ba? Bibitawan ko na ba? Kaya ko na ba? So parang may mga something sa inyo na pumipigil pa. Kaya siguro nandito sa area of a fortune mo si The Devil card because may kadena pang kumakadena sa'yo para umalagwa o umandar. Ngayon, kailangan mo mag-isip kung ano yung mga bagay na dapat nang bitawan at ano yung mga bagay na dapat nang
putulin. Siguro takot, kaya siguro talaga nasa gitna mo dito yung tapang at saka pagsugod sa isang bagay, especially with the Magician card here, working and doing, taking action. Baka kulang ka sa action ngayong linggong ito. Kailangan talagang tapang and lakas sa loob na itulay o gawin ang isang bagay para maganap na ito. So ngayon, nakikita ko dito, wag kang urong-sulong. Kung ano talaga yung decision mo, ay patunayan mo, panindigan mo, and always chase for something na talagang gusto mo. Some of you kasi parang takot kumilos, takot umandar, baka mag-fail, baka matalo. Pero in growth, kailangan talaga ng taking risks eh. Especially here, pinayuhan ka na step out of your comfort zone eh. Parang hindi ka makaalago kaya siya nasa challenge mo. So ngayon, question para sa'yo. Para malagpasan mo tong challenge, kailangan mong umiwas o umalis sa mga bagay na alam mong hindi ka na nag-grow. Eight of Cups is the Nine of Swords. Yes, marami kang worry, stress, alinlangan, duda ka ba, takot, baka mag-fail, baka mauwi sa wala, baka mapatunayan nila na tama nga sila, mahina ako, hindi ako magaling, na walang patutunguhan tong gagawin ko. So, marami kang mga bagay na inuuna mo agad yung nega. Gemini. Alam mo yung quote na basa ko sa Facebook na, don't reject yourself, let other reject you. Yung parang pupunta ka pa lang sa trabaho, mag-a-apply ka pa lang, pero sabi mo, ay wag na, baka hindi ako matanggap. So, pinapangunahan mo yung tadhana. Parang nire-reject mo agad yung sarili mo bago mo pa man gawin. So ngayon, kung may mga balak kang gawin, may mga big move ka and big changes ka na gusto mong i-implement sa life mo, be brave. And also, wag mo agad pangunahan ng nega. Sometimes, yung nega, sinisira lang niya ng mood mo, sinisira niya ng diskarte mo. Pero yung outcome, it's gonna be like that. Okay? So ngayon, itapon mo yung takot mo sa bintana. Yan ang pumipigil sa'yo para ma-achieve ang mga gusto mo. Okay? In the area of your fortune, you have follow your bliss. Yes, sundin mo yung magpapaligaya sa'yo. Navigating by the stars. Kahit madilim, kita mo ba? Yan. Kahit madilim yung landas, walang ilaw, matarik, malubak, pero siya handa siyang pumunta doon kasi nandun yung kaligayahan niya. So parang ganoon din ang payo sa iyo. Okay? Now the message, you have stepping into your power. Yes, power, power, power. You are strong beyond measure. Yes, malakas ka, matibay ka, matapang ka, kakayanin mo, kumbaga. In your fortune, you have the devil card. Kayang-kaya mo daw ngayong linggong ito, basagin, durugin, bitawan, iwanan, lumayo, mag-walk out sa mga bagay na alam mong hindi na para sa'yo. Some of you, pwedeng ito ay relasyon, ito ay ugnayan with someone, masyado mong minahal, masyadong naging parte na ng buhay mo for 20 years. Halimbawa lang to, example lang, baka makarelate kayo. Halimbawa, friend mo yan na matagal mo kaibigan, high school ka palang friend mo na, pero na-realize mo, siya pala nag-chismis sa'yo sa ibang tao, pero gusto mo nang bitawan yung friendship kasi hindi pala siya ganun ka-truthful o ka-faithful, pero sabi mo, teka, kaibigan ko to, ayoko sayangin yung friendship namin, 20 years na kaming friends. Pero ito yung right moment for you to be brave and take action on something na alam mong mapaniil na eh. At ito yung parang a week of realization para sa'yo eh. Makakatulong talaga yung eclipse this 21 na parang may realize mo, ay oo nga no, this is a moment of clarity for me. Bitawan ko na yung mga bagay na hindi na pwede sa akin. Yung mga pangarap na pilit ko hinabol pero talagang wala na mapipiga. Yung mga pangako na nauwi sa wala. Yung mga tao, karelasyon o mga close circle mo na puro pasakit lang ang dala sa'yo. Parang time na talaga para putulin yan. O kaya, pwede rin ito, ikaw to. Mindset mo, mga mali mong iniisip tungkol sa sarili mo, tungkol sa pangarap mo, tungkol sa buhay mo. Maaring baguhin mo na, i-rewire mo na yung isip mo para matanggal na to at makalaya ka na. It's all about you releasing. Ngayon, makakagawa mong ma-release na yung mga bagay na nega sa buhay mo. Okay? The Devil cards being clarified by the Seven of Pentacles. Seven of Pentacles, sabi rito, magbubunga lang yung isang bagay kung handa kang putulin yung mga bagay na parang pumipigil para magbunga ito. Nakita ko ng isang parang, tapos puro ligaw na damo ang nandoon. Kaya parang yung halaman mo hindi tumutubo, laging tuyot. Laging yung dahon ay hindi umaalagwa, tapos hindi siya lumalaki, tapos hindi siya nagbubunga. It's because maraming mga ligaw na damo sa paligid. So, para mag-grow daw ang isang bagay sa buhay mo, kailangan putulin mo ito. Halimbawa, bigyan kita example. Pangarap mo maging singer, kumanta sa GMA, sa ABS, sa The Voice, sa ano ba mga singing contest sa TV, mga ganyan. Tapos, sabi mo, hala, bakit hindi ako maalagwa? Bakit hindi ko makuha yung gusto ko? Eh kasi nga, hindi mo pinuputol yung negativity. Sabi mo, ayoko mag-audition, baka mapahiya ako, baka tawanan lang ako. Eh maraming magagaling, wag na ako mag-audition dyan, dito na lang ako sa bahay, kanta-kanta na lang ako. Di-discover ako sa TikTok, ganyan. Sabi mo, paano tutubo ang isang halaman kung ikaw mismo ang pumuputol sa kanyang ugat?
Ikaw mismo ang pumipigil eh. So, make sure this time, kung ano man yung rason, parang gano'ng example, kung ano man yung mga dahilan na toxic, kung bakit hindi umaalalago ang isang bagay, yun ang kailangan mo i-visit, i-figure out, timbangin. Medyo mahirap to, Gemini, because ito ay all about you reflecting eh. Nagre-reflect ka eh. Parang tinitignan mo mabuti, binubusisi mo kung ano yung rason. Bakit nga ba? Bakit nga ba hindi umaalago? Bakit nga ba hindi umaandar? So, mahirap tingnan yan. Maaaring makita mo, ay, si nanay pala. Ay, ako rin pala. Ay, si boss pala. So, ano yung magiging action mo? Sometimes you really need to face the truth and make a positive and talagang significant change para itong mga pinapatubo mo tumubo. Okay? In the area for divine messages, you have, nakita ko dito, sorry ha, balikan ko lang. Nakita ko kung halimbawa ang pumipigil pala sa'yo ay si nanay, si tatay, o kapatid. Sabi dito, kausapin. Nasa center mo si card of communication, 2 of cups. No, lahat daw ng bagay madadaan sa matinong pag-uusap at magkakaunawaan din daw kayo basta mapapaunawa mo sa kanya ng maayos. No? Lumalabas ito of cups, sinasabi dito na pag naintindihan naman niya, magiging okay din eh. Yung nilalaban mo, yung ginagawa mo. Everything will be fine basta may clear communication. Walang gap, kumbaga. Kaya kung halimbawa ito ay kapatid mo, bigyan kita example, pupunta ka ng Japan, sabi mo, kailangan ko ng trabaho, kailangan ko na kayong buhayin, and then pinipigilan ka nila, wag na doon, mahirap doon, malayo ka sa amin, paano kami? Pero halimbawa, eto na lang talaga yung pag-asa mo, eto lang yung pinto nagbukas, halimbawa, sabi mo, kailangan na anak, may trabaho na doon, bukas na, okay na, may pwesto na ako, tapos makakabili tayo ng mga gamit nyo, mababayaran natin yung bahay, makapag-aral na kayo, pero hindi kanya nile-let go, kasi syempre, mahal mo yan, anak mo yan, nakakatakot din naman. Pero mahadaan daw yan sa matinong pag-uusap. No? Ipaintindi mo para maunawaan niya na yung pinapatubo mo ay makakabuti for the greater good. Kung ito man halimbawa din ay sa sarili mo, meron kang ginagawa ngayon, sabi mo, ay hindi ko kaya, ay nakakatakot, huwag ko na lang kaya ipasa, baka mapahiya lang ako, baka i-reject ako, baka iba to sa mukha ko yung papers ko kapag pinasa ko. Putulin mo sa sarili mo yun. Kausapin mo lagi ang sarili mo. Hindi, okay lang yan, Gemini. Okay lang yan, Gemini. Pasa natin. Why not? Why not? Subukan lang natin. Parang ganyan. So, talk to yourself. Talk to these people na humaharang sa'yo. Kausapin mo na masinsinan para tumubo na yung ginagawa mo. Okay? In your divine messages, you have divinity. Every moment is filled with divinity. Cherish it. Yes, si God ang umaandar sa buhay mo. Siya nagpapatakbo ng mga bagay sa buhay mo. Kung meron mga bagay na hindi gumagana, hindi umaayon sa gusto mo o umiliko, hayaan mo na. That is divine protection and divine timing. Nililihis ka talaga ni God sa mga tamang daan, tamang ruta. Okay? Nakita ko rin dito, this is meant to happen talaga. Yung sabi ko sa inyo kanina, something is really divinely orchestrated in your part. So congrats po. Another message, you have intuition. Listen to your intuition, it never lies. Kakasabi ko nga sa inyo, pakinggan mo ang puso mo, pakinggan mo intuition mo, hindi kanya ililigaw. Okay? Another message, you have safety. Safety is the foundation of life. Cherish the calm moments. Yes, ito yun. Katahimik ka ng buhay mo. Learn to barricade, harangan ng sarili mo laban sa mga taong nangingialam, laban sa mga taong nag-i-invade ng privacy mo, laban sa mga taong nag-chismis o labis-labis na pinupuna ka o kada bawat galaw mo may masasabi sila. Learn to defend yourself and put a barricade na. Parang tama na, toxicity na yan. Ito yung paalala sa'yo, safety. Nakita ko na kung okay ang lahat, kalmado ang lahat, okay ka. Okay? In the area for divine messages, you have the Queen of Cups. Queen of Cups, sinasabi rin ng spirit guides mo, yes, follow your heart. Napakasimple lang ito, Gemini. Follow your heart. Whatever you want to do, tapangan mo ang sarili mo, ilaban mo yan. Alam mo sa puso mo, Gemini, yung gusto mo at alam mo yung ayaw mo. Parang narinig ko, hindi ka naman kikilos nang hindi mo yan, hindi walang amor dyan eh. Parang hindi ka naman gagalaw kung alam mong hindi mo yan gusto. O sa isip mo na parang ito yung tamang daan. Alam ko, you will make a bountiful and drastic change to something dahil parang napag nilayan mo na. Sa mga views, sinasabi rin dito na alagaan mo daw. Pag dumating na ha, may darating kasing prayer may darating kang wish eh. So alagaan mo daw. Huwag mo sayangin at huwag mo take for granted. Okay? Kasi hindi lahat ng tao nabibigyan ng chance for their wishes. Kaya ikaw, may pagkakataon ka this time. Kaya protektahan mo yan ha. And safety, tamang-tama, safety. Make it sure na yung blessing sa iyo ay safe, naalagaan mo at pinapayabong mo. Queen of Cups, Three of Swords. Yes, para hindi ka magdusa sa dulo. No? Nakita ko rin dito na lahat ng natutunan mo in the past, gamitin mo sa pag-aalaga mo sa bagong ginagawa mo ngayon. Both cards are all about the heart, puso.
Hawak-hawak niya yung puso niya at inaalagaan niya mabuti, nakatingin siya doon, minimake sure niya na hindi na siya ulit masasaktan tulad before. At ngayon, sabi ng spirits mo, talaga bang natuto ka, Gemini? Talaga bang natuto ka sa mga pagkakamali mo in the past, sa mga dinanas mo? Kung yes, wala kang problema. Safe ang heart mo. Okay? Learn from the past, i-implement mo yung mga learnings mo, yung mga wisdom na natutunan mo doon para hindi ka na ulit magkamali this time. Okay? Guard your heart, protect it, and learn from it. Okay? Ang outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, you have Turkey, someone is behaving stupidly. May tao sa buhay mo na engot-engot, tatanga-tanga. Nako, either pukpukin mo siya or, wait, itong tamang gawin. Or kaya, ipaunawa mo with clear communication. Madaan daw yan sa tamang pag-uusap. Kasi siguro meron ka mga bagay na gustong buuin, tapusin, pero may tatanga-tanga sa paligid. Sabi mo, kausapin mo na maayos. Okay? Another message, you have Cup. You should accept valid criticism. Yes, sabi ko nga sa inyo sa umpisa, makinig ka sa mga kritisismo, pero dapat alam mo kung ano yung tamang kritisismo at ano yung mga bashing lang talaga. Okay? Learn to strain. I-strain mo yan. Salain mo. Another message of funnel, period of frustration, lessons to be learned. Yes, marami ka mga bagay na parang iiwanan kasi sabi mo, hindi na for me. So, na-frustrate ka, medyo disappointed ka, pero okay lang yan. Kung ano yung mga bagay na nawala, hindi talaga meant to be yun, okay? Yun na lang isipin mo. Another message, you have not unsuccessful plans. Yes, meron ka pa mga plano na hindi pa successful because kailangan pang isa puso ito at itama yung mga bagay-bagay. Another message, you have scissors, disappointment in some affair. Yes, talagang disappointed ka with other people, with the things na nangyayari. Kaya ngayon parang huminga ka muna and take a rest and think first before you take action. Kasi baka mamaya yung emotion mo makadala yan sa mga gagawin mo, baka pagisihan mo pa. Another message, you have teardrops, great personal sorrow. Yes, may mga kalungkutan ka dahil may iwanan ka nga, bibitawan ka. Pero lahat ng nawawala, may magandang babalik, may magandang papasok. Kaya huwag kang malugmok sa pagkadusa o sa pagkaiyak mo sa isang bagay. Magbabago pa yan. Kaya nga may umaalis kasi may darating na bago eh. Yun na lang isipin mo, okay? Ang outcome mo ito, Gemini, for September 15 to 21, you have... Wow, 7 of Cups. 7 of Cups all about you getting doors opened. Nagbubukas na ang mga pintuan dahil matapang ka ngayon with the Emperor card here. Nakita ko na nililinis mo na kasi yung buhay mo eh. Tinatanggal mo na yung mga mali, tumatapang ka na, ina-embrace mo na yung mga darating, tapos sinaselebrate mo na yung buhay mo, very, very appreciative ka na. Dahil na-appreciate mo yung mga maliliit at malalaking bagay sa buhay mo, nagbubukas na yung mata mo na dati sarado. Kasi dati parang, ano ba to? Bakit ganyan? Bakit ganyan? Puro kareklamo dati, di ba? Pero sabi mo, hindi, appreciate natin. Meron akong ganito, maayos yung mga anak ko, may bahay kami, may trabaho ako. Dahil pinapractice mo everyday yung appreciation, bigla-bigla nakikita mo, ay, pwede ako dyan. Ay, maganda yan, try natin. Nagbubukas na yung mga pintuan. Lumilinaw na ang paligid mo. At nawawala na yung confusion sa mga posibilidad na pwede mong kunin. Nagkakaroon ka ng kumpiyansa eh. Yung para sa'yo mo, ay, try ko to. Ay, try ko yan. Gawin natin yan. Subukan lang natin. Baka maganda. Tapos pag walang halimbawa nangyari, sa'yo mo, ay, okay lang yan. At least natuto tayo. At least na-experience natin. At least alam natin kung anong gagawin natin next time. Para mga ganyan. So, it makes you wiser, better, bolder, nagiging maunawain ka, at nakakaroon ka ng pasensya sa mga bagay-bagay. So, congrats po, doors are opening. Magkakaroon ka ng mga options. Kung dati hintay ka na hintay sa isang bagay, pero magkakaroon na daw yan ng magandang bunga. 7-7 is here telling you, yes, swerte ka this time, magkakaroon ka na ng positive changes. Okay? Sa ngayon, cultivate your time to really look for the doors at huwag daw maging choosy at huwag mo daw limitahan ng mundo mo. Nakita ko yan. The 7 of Cups being clarified by the 2 of Pentacles, yes. Nakita ko rito na in the confusion of the things, learn to balance things out. Kailangan pahalagahan mo daw muna yung mga bagay na meron ka bago ka mag-jump into conclusion, bago ka lumipat sa ibang tao, o sa ibang bagay, o sa ibang pangarap o endeavor. Make sure na balance muna yung mga bagay-bagay Huwag ka daw, ang payo sa'yo, huwag ka daw kumubra o kumuha ng mga bagay-bagay na hindi mo na kayang panghawakan. Make sure na check mo muna, kaya ko bang hawakan to? Kaya ko pa ba? Para mga ganyan, para i-accept yan. So make sure na lahat ay kakayanin mo muna bago ka umoo o mag-agree, okay? Napakagandang message for you at your outcome. So, Gemini, that is your September 15 to 21. Hopefully po nakaresonate ka. Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James of James Arrow PH. God bless everybody.